Dapat ka talagang tanggalin dyan. Kunwari pa. Kaya, binabati ko po kayo, Mr. Bishop Martin. Tama po ang iyong pasya na tanggalin nyo yan. Nasisira po ang kredibilidad ng Catholic Station. Okay lang sana na ang mga depensor katoliko, natural lamang na magtanggol. Natural lamang yun. Kahit pangangatwiran, at least nakapangangatwiran, kahit na nga mali. Itong ginagawa nitong nagmamarunong na Wendell Talibong, sobrang yabang pa. Magkukomment pa. At yung mga talagang pinangangatwiranan pa. Biro nyo, nagyayabang pa. Magpapaalam lang na tinanggal nyo na siya hanggang 23 na lang. At mayroon nga raw umiyak. Nagyayabang pa. Ngayon lang niya, ang dami nang nanonood. Ang dami nang nanonood. Pagkatapos, nag-comment pa dun sa larawan. Lalo siyang nababaon doon. Hindi nyo dapat gawing yan. Tagapagsalita sa inyong radyo. Biro mo niyan. Maraming Katoliko po ang mag-Iglesia ni Cristo. Sana po kayo din, Bishop Martin, suriin yung Iglesia ni Cristo. Nakikita nyo na ang kalukuhan Talaga hong may langit at may parusa. Baka ang isip ninyo baka wala naman. Maaring ganun Karamihan ganyan Baka ganun wala naman Hindi lubusang sumasampalataya. Kundi nakaukol dun sa pera. Kung paano maghahanap buhay. Sana po ay malinaw sa inyo yan, mga kaibigan. Di napakalinaw ngayon yung kalukuhan mo, Mr. Talibong. Walaan niya dyan sa binabasa si Fernandez. Hindi nga bumanggit ng page si Ka Fernandez hindi bumanggit ng page Makita nyo yung pinakikitang background. Wala na yung tamang daan Wala na Tinapala na nung at ang nakalagay doon, parang kopeta, parang seal ng Katoliko. Kasi dinedit Pati yung mga litrato, itinapal din inedit, pati yung mga libro daw na nabili nila doon. Sa loob raw ng sentral. Matanong ko niya kayo, bakit kayo nagbebenta ng aklat Katoliko sa loob ng sentral? Hindi ka na nangilabot. Naku, Mr. Talibong. Hindi ka basta makakapasok doon pa lang sa git Lalo na may cross ka. Yung litrato nyo may cross, yung bumili ka ng di umano'y aklat doon, may cross kang sabit dito. Tatanong ka kaagad Sino pong kailangan ninyo? Tatanong ka kaagad. Yun lang lalakad-lakad ka doon sa bangketa na may cross ka, gaganong-ganong ka. Tatanungin ka kaagad doon ng mga kapatid sinong gwardiya doon. Mayroon ba kayong hinahanap? Ganyan po kahigpit sa iglesia. Kami mismong kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kami basta makakapasok dire-diretso doon. Una, yung pinakagate sa bangketa. Yun muna papasukan mo. May sisita na sa iyo doon. Pagkatapos, papasa ka na naman doon. Pangalawa, interviewing ka na. Sinong kailangan mo? May ID ka ba? Sinong sadya mo? May appointed ka ba? Ayon. Pangalawa, mayroon na naman haharang sa iyo. Meron po kayong cellphone. Saan po ang punta nyo? Ayan. Iwan mo cellphone. Pagkatapos, mayroon pa pangatlo. Bibigyan ka ng dito, ng passes. Bibigyan ka dito na visitor ka. Ganyan kahigpit sa sentral, Mr. Talibong. Nako, ang mga kapatid hindi mo maloloko Ang niloloko mo dyan yung mga Katoliko. Biro nyo, kayo mga depensor Katoliko, paano nyo didepensa niyang ginawa nito ni Talibong? Ang laki ng damage na ginagawa nito. Maging dyan sa radyong yan, nawalan kayo ng muka. Kasi siyempre iisipin nito, Bishop Martin, iisipin ng tao na yan may kapahintulutan ka. Alam mo yung mga ginagawa ni Talibong, pandaraya. Nung makipagdaybate lang sa labas, imagine siguro alam niyo rin yun Nagpa-imprenta at tinapalan yung Biblia. At sasabihin pa, iba-iba lang daw ang version. Dalawa lang naman ang version nun Magkaiba lang ang taon ng imprentahin yun Baka akala mo ang Iglesia ni Cristo wala nun. Ako mayroon ako Wala yung inimprenta mong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hindi ka na nangilabot. Hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ang kapal ng mukha mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi lang mukha, puso mo.
puno na ng kasinungalingan. Talagang ang manifestasyon ng Diablo na sa iyo, Mr. Talibong. Dapat ka talagang tanggalin dyan sa radyo. Nawalan ng kredibilidad ang Catholic station ninyo dyan sa Bisaya. Ano ba yon? DCDD ba yon? At naririnig ko pa yung station manager, Bishop Martin ba yon? Bishop Martin, tama lang yung desisyon ninyo. Nakakasira sa inyo yan. Hambog, sinungaling, mandaraya, at napakababaw ng pandaraya. Napakababaw. Pati kung mag-comment, biro mo kukumentan pa yung pag-load sa larawan, magyayabang pa sa inyo. Babasahin pa yung ahasan niya, pinagawa ni Moises. Hindi mo alam, Talibong, sinira yun kasi yung Israel akala sasambahin, yung sinasamba na yun, sinira na yung ahas na yun eh. Ito talaga ay nako, sasagutin ko lahat yan, Mr. Talibong. Yung paalam mo na bumanggit ka pa ron ng mga nagko-comment ka pa na magyabang ka siguro dyan sa kibishop na ikaw marunong, lalong nahayag yung kalukuhan mo, kamangmangan mo, walang wisdom sa'yo, wala. Pagyayabang at pagmamarunong na wala naman laman ng utak. Hangin. Di lang bulak, hangin ang laman ng utak mo. Bueno, yan lamang po mga kaibigan at salamat po. Sana po ay wag po kayong magagalit sa akin mga Katoliko. Ang dapat yung pagalitan yan si Wendell Talibong. Niloloko po kayo. Kami pong Iglesia ni Cristo, hindi nyo po kami kaaway. Hindi ko po kaaway kayo. Maging si Talibong, hindi ko kaaway yan eh. Kundi yung bumabalot na espiritu sa katawan yan. Si Satanas, demonyo ang bumabalot yan eh. Kakita mo naman ang manifestasyon ni Satanas, yung pagkademonyo niya, nakikita sa gawa eh. Nakikita sa gawa eh. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Lalong-lalo na po kayong mga kaibigan kong Katoliko, mga kamag-anak kong Katoliko. Ang pagalitan nyo itong Dipensor Katoliko to, maging ang mga Dipensor Katoliko, ang laki ng damage ginagawa sa inyo ni Talibong. Yun lang, paano nyo ngayon susustinihan yung ipinakita nito sa YouTube na si kapatid na Manalo ay Felix Vencedora. Hindi alam ni Talibong na matagal na yon. Noon wala pang social media. Kaya hindi masyadong nahayag yon. Pagkatapos ikaw, kinopya mo, hayag mo dito sa YouTube, ay buong mundo ito. Naku, kawawa po kayong mga Katoliko. Niluloko lang kayo nito ni Talibong. Bishop Martin, kitang-kita mo na. Hindi mo dapat pagkatiwalaan to na umawak ng programa. Ngayon nahayag na yung kayabangan mo. Mr. Talibong, kita na yung kayabangan mo, yung nagmamataas, binababayan, lalo na nga, anghel ka ni Satanas. Talagang ipakikita yung kalukuhan mo. Bueno, mauulit na naman yan, kasi ganado ako mga kaibigan. Bueno, ulitin ko po, hindi ko po kayo kaaway, Bishop Martin. Ako nga po'y humahanga sa inyo, sa ginawang yung yung pasya kay Talibong. Hindi na dapat makita sa estasyon nyo yan. Biro mo, Catholic station pala yan. At buong mundo pa yan. Pinakikita pa yung mga bumabati sa kanya sa ibang bansa. Yan, dami ng Katoliko, yan ang pinakamaraming Christian religion sa buong mundo. Kung ang mga nagpapakilalang Kristiyano, 2 billion mahigit. Ang Katoliko pinakamarami dyan. 1 million, 1 billion ang Katoliko. Kalahati ng 2 billion Katoliko. Kaya walang duda na talagang marami. Kaya ngayon tumututok ako ngayon. Kasi gusto kong ang mga kamag-anak ko, kayong mga Katoliko, iwanan niyo po yung relihiyon na yan. Yan ang Antikristo. Pinangungunahan niya ng Papa sa Roma. Bueno, mauulit na naman kasi ganado ako. Bueno, dito na ako pupunta sa mga babatiin ko, mga kaibigan, mga kapatid. Binabati ko po si Jumar Masagnay. Ano ito? Maragnay ba ito? Maragnay. Ano Masagnay? Si Noel Atop. Si Sky Kinsin Aquino. Los Bismin Senesins Jr. Senens Jr. Virgilio Fernandez. John Lee Robinmon. Kumusta po kayo? At sana po ay muli ay hinihiling ko po sa inyo na sana mag-like kayo at kung pwede ay mag-subscribe din kayo. At yung
yung mga may tanong sa akin may mga comment pa rin na may tinatanong sa akin. Yan po ay nasagot ko na pong lahat yan. Ang masasabi ko na lang po sa inyo, kung minsan wala na kasi akong panahon na sagutin ko po kayo doon reply na diretso. Ha? Hanapin nyo po yung mga video ko, panuorin po ninyo. Ano po? Ngayon punta muna kayo sa website ko. I-type nyo lang po yung pangalan ko, cesarsineta.com. Pagkatapos lalabas po yung mga video ko. Ngayon hindi pa buo yon. May mga nakasingit doon na iba kasi na nag-upload doon. Ngayon, pag nakita nyo yung may sombrero ako, yung po ang panibagong click ninyo. Pupunta po yan sa channel ko talaga. O may background ako doon. Nung birthday ko yon, may background doon. Yung mga pamilya ko nandun. May background doon. Ngayon doon, sa ilalim nung background, may nakasulat doon, home, video. Pindutin nyo yung video. Lahat po ng video ko lalabas yun. Sunod-sunod nyo, panoorin po ninyo. Halos 300 video na po dyan. Nandyan po lahat po kasi ng tinatanong nyo. Lalo na yung mga miyembro ng dating daan ni Eliso Soriano. Nasagot ko na po lahat yan eh. Kaya doon po, may nagtatanong pa, ano ba niya kahulugan ng banal na halik? Naku, tagal na po yan. Kaya nga ginagamit ko na eh. Hanapin nyo na lang yung video, wala na akong panahon na. Ipaliwanag ko sa inyo yon. Ngayon, kung talagang interesado kayo ng katotohanan, punta kayo sa kapilya ng iglesia. Itanong nyo sa ministro yan. Suriin nyo na, wala sa inyong mawawala. Kung ayaw nyo, wala kayong pananagutan. Talagang paglilingkuran kayo. Open magtanong. Huwag nyo na lang hanapin yung live niya, magtanong kay Soriano. Hindi ho. Sa demonyo yung reliyon na yan ni Soriano eh. Sino ba yan para tanungin tungkol sa Biblia? Wala naman alam sa Biblia yan eh. Ang alam niyan, dayain ang Biblia. Wala sa Biblia tinuturo niyan. Kunwari lang babasa ng Biblia, pero yung doktrina niyan wala doon sa binabasa. Maniwala po kayo sa akin, kayong mga miyembro ni Soriano. At ganun din po kayong mga Katoliko. Manood kayo ng Tamang Daan. Ayan po. O lahat ng mga programa ng iglesia. Panoorin ninyo. Kung wala kayong panahon pumunta sa sentral, pumunta sa mga lokal ng iglesia, panoorin nyo Tamang Daan. Marami kayong mapapanood sa YouTube na mga programa sa Iglesia ni Cristo para makita nyo katotohanan. Hindi lang po yung puro chismis, puro paninira ang nalalaman ninyo. Lalo na itong si Wendell Talibong. Kayong mga Katoliko, lalo na po kayo dyan sa Bisaya. Ang napakikinggan nyo, yung ito si Talibong. Ay siguro, ito maganda na kung ito talaga pa siyang inalis na ni Monsignor Martin, ay tama po yung pasya ninyo. Nang bobola pa ito, binobola kayo, kunwari pa nagkukument. Bueno, paulit na naman, kasi ganado ako mga kaibigan. Pasensya na kayo. Ngayon, ulitin ko po ayan, nabati ko na po yon. At ganun din mga kaibigan, mga kapatid, ay bago ko po malimutan, ay muli, ay samahan po ninyo ako na manalangin tayo, na hilingan na natin sa Panginoong Diyos na alisin na po itong virus, itong pandemic na ito. Alisin na po ito para ang buong mundo ay payapa na tayong nabubuhay. Hilingin po natin sa Ama yan. Para naman po malaya na tayong nakasasamba ng payapa. At idalangin din po natin si kapatid na Eduardo B. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalatan. Sapagkat siya po rin po ay ipinananalangin po tayo. Ang buong iglesia ay ipinananalangin, kapatid ni Eduardo. Ipinagmamalasakit niya tayo. Kaya idalangin natin sa Diyos na sana ingatan po siya, wag mahawa ang kanyang pamilya. Para malaya siyang napangangasiwa sa atin, maihatid tayo sa kasakdalan para maligtas tayo. And then, 158 countries na po. Kaunti na lang. Masasakop na ang buong mundo. Talagang inulaan ni Kristo yan na ang Ebanghelyo, ang Iglesia ni Kristo, ipangangaral yan sa buong mundo para ang tao walang may dahilan. Para yung mga nadaya ni Satanas sa buong sanlibutan, madala sa tamang paglilingkod. Maituro ang tamang Diyos na dapat sambahin at ang tamang relihiyon na dapat aniban. Wala pong iba, Iglesia ni Kristo lang. Huwag po kayong magdarandam sa akin. Bueno, sana po ay mayroong kayong pinakinabangan sa panunood nitong palatuntunan ko. Muli ay mag-like po kayo, i-share po ninyo, mag-comment po kayo, at mag-subscribe din po kayo. At yung iba po ay sa susunod, babanggitin ko rin ang mga pangalan ninyo. Maraming salamat po sa inyong panunood.